Kita ninyo mga kababayan, matik po ang atake ng mga trolls ng kampo ng mga Duterte. Alam natin ang funding po mula sa China. Mamaya po, sa separate video natin, pag-usapan natin yung nabulgar. Ang dami palang pinupunduan ng mga pages po sa social media. But anyway, yung sinasabi po doon sa press ko ni Ping Lacson, sinagot na po ngayon. Agad-agad nag-react na po yung kampo ni Martin Romualdez para balanse agad po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matindi yung mga pasabog ngayon na balita. Pero isa-isahin natin. Unahin muna natin mga kababayan yung press ko ni Ping Lacson kanina. Linking former Speaker Martin Romualdez sa sabi, pagbili ng property sa isang exclusive subdivision mga kababayan sa Makati. Gamit po yung kontraktor na si Diskaya. Pinagpistan po agad ng mainstream media, siyempre. At sa social media, mga kababayan, pag nasabit ang pangalan ni Martin Romualdez po, parang sumasabog na time bomb. Tuwang-tuwa yung mga DDS na naman po. Sabay-sabay na umaatake. Anya Mr. Maravillas, paano na? Sabit na si Martin Romualdez. Sinagot na po agad, mga kababayan ng kampo ni Martin Romualdez. But before natin ibigay yung press statement mga kababayan ng dating speaker para linawin yung pagsangkot sa kanyang pangalan kasi talagang pilit siyang sinasangkot. Di ba po? Pakinggan muna natin yung press con kung paano nasabit yung pa-press con kanina sa kapihan sa Senado ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na inaaway-away mga kababayan ni Amy Marcos kasi bakit daw parang iniiwasan ni Ping Lacson na masabit si Martin Romualdez. Gusto talagang nag-away yung dalawa. Mamaya sa ibang video natin yon tatalakayin yung away ni Ping Lacson at saka ni Amy Marcos na pinalabas pang bakla. Matindi talaga po mga kababayan itong kaganapan ngayon. Nagiging personal na po yung mga atake. Sabi ni Ping Lacson, hindi nga anya ako bakla. Sa kanya, yung ngipin ko hindi postiso. Hindi tulad anya ng iba dyan na pati mukha. Maimpiki na siguro yung mukha mga kababayan. Patama kay Amy Marcos. Ang ngipin ko anya, hindi postiso. At hindi din anya ako bakla, sabi ni Ping Lacson. Anyway, mamaya, talakayin natin yan. Dito muna tayo kay Martin Romualdez. Paano mga kababayan napasok si Martin Romualdez sa transaksyon? Bumili daw mga kababayan ng property gamit yung mga diskaya. Ito po, pakinggan natin yung sabi ni Ping Lacson. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Diskayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front to ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection
o direct link between the Discayas and the former speaker. Pero mag-attend ho this coming Monday yung may-ari ng property. Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka Yung hindi... simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. Against former Speaker Romualdez. Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan Wala ng talaga isang, kasing direct link. contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, Gustong i-link si 207.5 Martin. billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung merong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganun kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision sa Makati City. At magkano po yung amount no? Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, merong parliamentary courtesy na umiiral. At pwede lang namin silang imbitahan, hindi pwedeng pilitin, through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between the two houses. Ngayon, siyempre, sabay-sabay na umatake yung mga trolls ni Sara. Tuwang-tuwa sila kasi masasabit na mga kababayan si Martin Romualdez. Yeah, mga reactions po. Ayaw nami patuuha, Ana Pinky. Sabi ni Jed Brillantes, kinanta na nga yan dati na mga Diskaya kiso di kayo naniniwala porkit si Marcoleta nag-lead sa investigasyon. Sinabayan pa ni Vico Soto na pinadiscredit ang mga Diskaya. Sabi ng isa pa si Julio Buendia, a government that punishes truth tellers protects criminals in power. Sabi ni Melissa Duarte, another script by Ping. Sabi ni Abo Hamza, lilinisin lang pangalan ni Romualdez sa script ni Pinky. Kita ninyo mga kababayan, matik po ang atake ng mga trolls ng kampo ng mga Duterte. Alam natin ang funding po mula sa China. Mamaya po, sa separate video natin, pag-usapan natin yung nabulgar. Ang dami palang pinupunduan ng mga pages po sa social media. But anyway, yung sinasabi po doon sa press ko ni Ping Lacson, sinagot na po ngayon. Agad-agad nag-react na po yung kampo ni Martin Romualdez para balanse agad po. Ibigay ko po sa inyo ang press statement po ni dating Speaker Martin Romualdez tungkol sa isyung ito. So ito yung press statement na in-issue po ngayon pa lang ng abogado ni dating Speaker Martin Romualdez. So from Attorney Adi Fajardo, abogado ni Martin, at saka bali siya din po yung spokesperson ng dating speaker. So on alleged use of Diskaya as front for property purchase, sabi po dito, with reference to recent news reports linking former Speaker Ferdinand Martin Romualdez to the Diskayas through an alleged property purchase, Representative Romualdez has no knowledge nor involvement in the purported transaction. Representative Romualdez has not met the Diskayas and has only heard of them based on what is being said in media reports. As such, the claim in the report about using the Diskayas as a front in a property purchase is outright baseless. As the Senate Blue Ribbon Committee resumes its probe on January 19, it is important to place on record what was clearly and unequivocally stated under oath. In his testimony before the House of Representatives in September 2025, Mr. Curly Diskaya categorically declared
Gusto ko lang pong linawin na wala po akong direktang transaksyon. Hindi pa ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon kay Speaker Martin Romualdez. Mr. Diskaya further explained that the Speaker's name was merely being used or name dropped by others without any personal knowledge, meeting or transaction on his part. This sworn testimony is part of the official congressional record and directly contradicts the insinuations now being revived in public discourse. Pinagpipistahan po ngayon ng mga trolls ng mga Duterte. Saga po ng mga tagahanga ni Amy na gustong-gustong idein yung kanyang pinsan, magpresenta kayo ng ebidensya. Sabi nga ni Ping Lacson, bibigyan ko niya si Amy Marcos ng 1 oras para magsalita. Nag-decline si Amy Marcos. But anyway, mamaya sa separate video natin, ibigay ko sa inyo yung statement niya. So sabi dito sa statement ng abogado ni Martin Romualdez, Mr. Diskaya further explained that the Speaker's name was merely being used. Marami pong gumagamit kay Speaker Martin, pero malinaw din po yung testimony ni Diskaya. Yes, sabi po ni Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang abogado, let us be reminded that allegations cannot override testimony given under oath. Facts cannot be replaced by speculation. To quote Senator Lacson in the earlier media briefing, noise does not convict, neither that it indict even who may be perceived as the most guilty in the flood control project saga. Only evidence does. Representative Martin Romualdez respects institutional processes and is confident that any fair and evidence-based inquiry will ultimately prove him right. That's the end of this statement. Si Martin Romualdez po, maiksi lang magsalita. Direct to the point siya, mga kababayan. At malinaw yung kanyang sinasabi. Na malinaw naman yung deklarasyon ni Diskaya na hindi niya ako nagkaroon ng anumang transaksyon kay Martin Romualdez. I-replay natin para malinaw po. Hindi yung puro haka-haka at puro kwento. Ito sinumpa ang salaysay under oath ni Diskaya. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po dun sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker, gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Name dropping man lang po. Na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Malamang ginagamit Pero lang si ang madalas Martin ding sinasabi or para siraan po sa si ibang Martin. salita, para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparating din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito Malinaw. ang inyong pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano pong mga klaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Saldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay Saldico at Speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naipating ko po kay Speaker at saka kay Saldico na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po. Walang na mga direktang salita transaksyon. mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yan po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Si Ping Lacson mismo yung nagsabi, noise does not convict. Mga ingay po ninyo, isubstantiate ninyo yung ingay ninyo. Tumistigo kayo.
magpresenta kayo ng mga ebidensya doon sa Senado. O sa Monday na yung next hearing, yung interesado na ipakulong si Martin Romualdez, yun na yung pagkakataon ninyo na idiin si Martin Romualdez. Pero magdala kayo ng ebidensya, ng dokumento, ng testigo. Hindi yung after na magbasa ng taking affidavit, magtatago na. Tulad ni Gutesa. Di ba? Si Amy Marcos, kung gusto niyang makulong ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, idiin niya, magdala siya ng testigo at mga dokumento. Kaya lang, in-invite siya ni Ping Lacson. Ang sagot ni Amy Marcos, sabi ni Ping Lacson, bigyan ko niya siya 1 oras para magsalita. Ito yung post ni Amy Marcos ngayon. Sasabi ni Ping Lacson, nung huli akong pumunta, 10 minutes na lang hindi niya pinaintulutan. Kahit pa ibinigay na ni Senator Bato ang oras niya sa akin, hindi ko kailangan ng 1 oras para magsabi ng totoo. Pero kulang na kulang ang 1 oras para magsinungaling. Balato ko na sa kanila yan. So ang ibig sabihin, hindi na magtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi na siguro magpa-participate si Amy Marcos. Malinaw po ang ibig sabihin nun kasi wala man siyang ebidensya na ipipresenta sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang gusto niya mag-post lang sa kanyang page at magpa-interview para banatan si Martin Romualdez. Propaganda. Mga kababayan, lahat lang siya kwento, propaganda. Sabay share naman ang kanyang mga DDE supporters. Yan ang problema sa kanila. Lahat istorya, lahat kwento, wala mang ebidensya. Mag-present kayo ng ebidensya na nagnakaw si Martin Romualdez ng bilyon-bilyon sa flood control scandal para makulong. Pero kung hindi man kayo makapag-presenta, paano makukulong si Martin yan? Diba? Wala man kasi talaga na ebidensya laban kay Martin. Kasi hindi man po nagnakaw ng pondo ng bayan tulad na gusto nilang palabasin. Malinaw po kung sino yung may mga ebidensya na sangkot po sa flood control scandal. Anyway, yan man lang po mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.